They're offering up to $7 million if you're willing to move to a small island in Greece. The island has less than 50 people. They need new residents. The government will give you support, up to $10 million total. They'll also cover basic living costs. And the house by the sea is ready. You'll get $8,000 every month plus a $4,300 bonus each year. If you have kids, they'll help with school and transportation. The house is right on the coast. The air smells like the ocean. You can fish whenever you want. At night, people light up a BBQ and share craft beer together. You can plant your own vegetables, raise chickens or goats, or even start a small cafe. The land is free to use. This isn't a rental. It's long-term living. This is part of Greece's rural revival plan. All they ask is that you stay for 5 years. The government will handle the rest. If you're tired of city noise and want a fresh start, type island in the comments. The Mushroom House is offering $5 million. If you move in and stay 90 days, it sits in Plymouth, Minnesota. The whole place is built from natural round stones. People say hobbits once lived here. The roof bends down like a giant mushroom cap. Inside, you get wooden beams, curved walls, and warm lights. The living room has a fireplace, a projector, and thick carpets. The bedroom upstairs sits inside the dome. The main entrance has a waterfall wall. It's by a lake on a closed-off street. But here's the rule. No phone, no talking, just you. They're running a challenge. An American expert says no one can last 90 days in full isolation. In past challenges, 90% quit by day 20. Some started talking to the furniture. Some begged to leave at 3 a.m., saying the house felt like it was breathing. But if you make it today, $97 million hits your account. So here's the question. Would you take the challenge for $5 million? Comment, Fairy Tale Mushroom House. We'll pick the person most fit for this challenge in the comments. Ito marahil ang pinakamalaking scam sa pagkain sa mundo. 99% ng mga Amerikano ay nabibiktima nito. Sa China, ang mga pomelo ay hindi itinatanim para sa makatas na laman. Itinatanim sila para sa balat. Karamihan ng tao ay itinatapon ang balat. Kapag hinog na ang prutas, ang laman ay ini-export o binebenta ng mura. Ang totoong kita ay nasa makapal na puting bahagi ng balat na iniingatan ng mga manggagawa. Tinanggal ang magaspang na panlabas na layer na iniiwan lang ang matibay na puting core. Hinuhugasan ito para alisin ang kapaitan, lumalamig, lumalambot. Sa unang kagat matamis, pagkatapos matapang na citrus, amoy, hindi kapaitan. Sa huli hiniwa, inipak at binebenta bilang natural na low-fat na snack sa US at Europe. Isang maliit na bag, madalas mas mahal pa kaysa sa isang buong sariwang pomelo, gawa sa bagay na karamihan ay itinatapon lang ng tao. Isa siya sa pinakamatalinong tao sa mundo. Pinakain niya ng mamahaling prutas ang mga baboy at pinagtawanan siya ng mga tao. Sabi nila, baliw daw siya. Sino ba naman ang magsasayang ng dekalidad na prutas para lang sa mga alagang hayop? Pero walang nakaalam kung ano ang susunod na mangyayari. Ang nag-iisang desisyong iyon ang nagpaangat sa kalidad ng kanyang baboy ng 30 beses at nagpayaman sa kanya. Noong una, halos ayaw kumain ng mga baboy, mabagal silang lumaki at hindi pinapansin ang karaniwang pakain. Kaya binago niya ang sistema. Araw-araw, sariwang prutas ang ipinakain niya. Ang tamis nito ang nagpalakas sa gana ng mga baboy. Ang natural na asukal at banayad na asido ay nakatulong sa mas maayos na pagtunaw ng pagkain. Mas naging ganado silang kumain at mas mahusay ang pagsipsip ng sustansya. Pagkatapos dinagdagan pa niya ng mga gulay, kalabasa, karot at mga dahon para sa bitamina, hibla at balanseng nutrisyon. Ang resulta? Hindi lang basta tumaba ang mga baboy, mas naging matibay ang katawan, pantay ang pagkakahati ng laman at taba, at mas malinis ang karne kapag niluto. Sa pagluluto, dahan-dahang natutunaw ang taba at naglalabas ng masarap at natural na aroma. Malambot, makatas, hindi malilimutan.
Isang beses lang matikman ng mga customer, siguradong babalik sila. Sumabog ang demand sa baboy at hindi na makasabay ang supply. Ang aral, ang tunay na katalinuhan ay hindi tungkol sa pagtitipid ng kaunting pera ngayon. Ito ay tungkol sa pamumuhunan sa kalidad at panalo ka sa hinaharap. Dahil tumanggi siyang gumamit ng hormones, ang mga manok sa kanyang kulungan nagsimulang magkasakit. Naging mahina at tamad sila. Marami ang tumigil sa pagkain. Karamihan sa mga magsasaka, sana iniwan na lang iyon. Pero hindi siya. Sa halip, nag-invest siya ng higit sa $50,000 sa isang solusyon na tila kabaliwan. Ayaw niya sa uling. Hanggang sa mag-glow ito ng pula, ibinagsak niya ito sa tubig at pinainom ang tubig sa mga manok. Pinagtawanan siya ng mga tao, tapos may nangyaring hindi inaasahan. Nagsimulang kumain muli ang mga inahin, bumalik ang kintab ng kanilang balahibo, at muling nabuhay ang kulungan. Bakit gumana ang cold water? Kapag pinainit, nagiging activated charcoal ang uling, isang porous na material na sumisipsip ng mga toxin at nakakasamang gas sa bituka. Isipin mo ito bilang malalim na gut cleanse. Ang tubig ay bahagyang alkaline, nakakatulong ibalik ang balanse ng pagtunaw. Kapag bumalik sa normal ang digestion, muling nakukuha ng mga manok ang nutrients, walang gamot, walang hormones, walang pinsala sa immune system. Sa loob ng ilang linggo, tumaas ang kanilang growth rates, tumigas ang karne, halos walang masamang amoy. Nang umabot ang mga manok sa merkado, nagulat ang lahat sa resulta. Tinagurian silang hormone-free at pinalaki gamit ang charcoal water. Sold out sila kahit doble ang presyo. Hindi mo aakalain, pero ang malalaking container ship na may bigat na 10,000 tonelada ay hindi kayang dumaan sa yelo ng mag-isa. Kailangan nilang sumunod sa isang mas maliit na icebreaker para makatawid ng ligtas. Iba kasi ang istruktura at materyales ng karaniwang cargo ship, takot sila sa yelo. Samantalang ang icebreakers ay sadyang idinisenyo para harapin ito. Dahil dito, may mga nagtatanong, bakit hindi na lang pagsamahin ang cargo ship at icebreaker sa iisang barko? Nakakatuwa dahil ginawa na ito ng Russia. Binuo nila ang isang tunay na ice-breaking cargo ship na ginagamit sa Northern Sea Route. Simple pero matalino ang konsepto nito. Habang naghahatid ng kargamento, siya rin ang gumagawa ng daan sa yelo para sa iba pang cargo ship. Kaya rin nitong magsakay ng mga sasakyan kasama ang kanilang kargamento bilang isang buo. Pagdating sa destinasyon, sabay-sabay na ibinababa ang lahat gamit ang isang gantry crane at minsan mismong yelo pa ang nagsisilbing suporta, hindi na kailangan ng pantalan. Mas mahalaga pa, hindi pangkaraniwang komersyal na produkto ang dala nito. Ang kargamento niya ay mga pangunahing supply para mabuhay. Gasolina, kagamitan, sasakyan, at mga basic na pangangailangan na inihahatid sa mga Arctic port, polar na bayan, energy facilities, at research stations. Sa maraming lugar na ito, isang beses lang sa isang taon may pagkakataong makatanggap ng supply. At ang barkong ito lang ang kayang gumawa ng biyahe ng epektibo. May kapalit ang kakayahang ito. Isinakripisyo ang fuel efficiency, tinanggal ang bulbous bow na pangtipid sa gasolina at pinalitan ng hugis hull na umaakyat sa yelo at dinudurog ito. Ang unahan at waterline ng barko ay binalutan ng makapal at armored na bakal dahil inaasahang paulit-ulit itong babangga sa yelo. Klaro ang trade-off. Sa normal na bukas na dagat, mabagal ito. Mas malakas sa konsumo ng fuel at mas mahal patakbuhin kaysa sa karaniwang cargo ship. Kaya hindi praktikal para sa malawakang gamit. Pero dahil doon mismo, naging hindi mapapalitan ang papel nito sa nagyeyelong karagatan ng mundo. Mga crazy at mamahaling ari-arian na pagmamay-ari ni Kim Jong-un? Si Kim Jong-un ay nagmamay-ari hindi lang ng 3 private islands. Ang mga pribadong isla na ito ay puno ng maraming mansyon. Mayroon din itong harbor para sa yacht ni Kim Jong-un, pati na rin isang movie theater at isang basketball court. Pagmamay-ari rin ni Kim Jong-un ang Kamsusan Palace.
Isa itong napakalaking palasyo na may sukat na 115,000 square feet at malinaw na ipinapakita nito kung gaano niya kamahal ang marangyang pamumuhay. Ang pagtatayo ng napakalaking palasyong ito ay umabot sa mahigit $1 billion at ito rin ang opisyal na pinakamalaking gusali sa North Korea. Mayroon ding Mercedes-Maybach limousine si Kim Jong-un. Kahit na bawal sa North Korea ang pagmamay-ari ng ganitong sasakyan dahil sa mga sanctions, nakakuha pa rin si Kim ng isang Maybach na nagkakahalaga ng humigit kumulang $200,000 na umano'y ipinasok ng palihim sa bansa. Dagdag pa sa kanyang listahan ng mga sobrang magagarbong ari-arian, may sarili ring ski resort si Kim Jong-un. Isa itong napakalaking luxury resort na nagkakahalaga ng $30 million para maitayo. Ngunit may madilim itong sikreto. May mga video footage na lumabas na nagpapakita ng mga preso na pinagtatrabaho sa nasabing resort.